Let's open this in prayer. Sa aming mabuti, banal na Diyos Ama na nasa langit, nagpapasalamat kami sa buhay na ibinigay mo sa amin, sa lakas sa umagang ito, sa panambahan, sa pakikinig ng inyong salita. Tunay na ito'y biyaya mo. Dalangin namin, Panginoon, sa gawain namin na ito, sa pag-aaral patungkol sa pagiging isang babae. Dalangin namin na makita namin na ito ay mabuti dahil ito ay dilikha mo. Dalangin namin na ito ang tindigan namin bilang isang mga Kristiyanong kababaihan. Dalangin namin na makatulong ang study na to na makita namin kung ano ba talaga yung paglikha mo sa isang babae magmula pa lang sa creation. Salamat, mapapurihan ka sa gawain na to sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ayun, kinakabahan ako. Ayun, yung study natin today, it's about, it's good to be a woman. So meron siyang tatlong part, which is the first is what is woman, woman's body, second, and the third one is yung woman's role. Four pala siya, and yung woman's rank. And at the end ng conclusion ng study natin, may we conclude that after ng mga pag-aaral natin, base sa salita ng Diyos, makita natin na indeed, it is good to be a woman. So, ayun, what is woman? Yan yung pinakaunang question natin na ano nga ba talaga yung isang pagiging isang tunay na babae sa harapan ng banal na Diyos. Dahil sa mundo na ginagalaw natin, in a clown world, we cannot identify what a woman really is because now you can be a woman if you feel like it. It is now based on feelings and preferences and not on God-given gender. So, dahil nahulog tayo sa kasalanan, kahit na ang katotohanan ng pagiging isang tunay na babae ay nahahaluan na siya ng kasalanan, na para bang inuudyokan tayo ng mundo na kapag gusto mong maging babae, pwede na. Ito na lang yung basihan natin, yung pakiramdam natin, di ba? Lalo yung influence ng mga LGBT advocacy na binablurred niya kung ano talaga yung tunay na pagkatawag ng Panginoon sa mga kababaihan. So as a Christian woman, this should not be our stand. Dapat nating balikan kung ano yung sinasabi ng Diyos at utos ng Diyos bilang mga kababaihan. So what a woman is according to the scripture. May kita natin sa mga handouts natin na a woman is a special creation in Genesis 1:26, endowed with blessing, significance, and value by a creator who sculptured her in his image. Genesis 1:27-28. In that image, she has been made equal in personhood to the male God called her to correspond with. Yet, she is made distinct from him in her body, role, and rank. So, in origin, in creation, in Genesis 1:27, God only created male and female and no other sexual identity. So, sa creation pa lang, dalawa lang yung paglikha ng Diyos. God created man on his own image, and the image of God, he created him, male and female, he created him. Yan yung makikita natin sa 1:27. So, we are equal partners in creation, in sin, and salvation. We are made equal to men, equal in value, but have different function and role. Kasi minsan yung influence ng mundo sinasabi sa atin na iniisip nila na ang pagkatawag ng Diyos sa mga kababayan ay mas mababa, di ba? Kumpara sa mga kalalakihan na parang ang function ng mga kababaihan ngayon is
Dapat makikipagkompetensya tayo sa mga kalalakihan para patunayan na meron tayong value. Pero hindi yun yung pagkatawag sa atin ng Diyos na hindi natin kailangan makipagkompetensya, hindi natin sila kalaban, at hindi ito yung panawagan sa atin ng Diyos magmula ng simula sa paglikha pa lang. Ayun. So, dadaanan natin yung woman's body. Regarding her body, she was made to be visually simulating to her husband. So, ito ay sa loob ng marriage, that she received affection and attraction from her husband in a way no one else can. And he covenants to cling to her, protect her, provide for her, and love her all his days. So, isa sa mga katangian niya ng mga kababaihan. And she was made lovely with softened curves and rounded thighs in Song of Solomon. Women are also made with a body that can produce children. She has a monthly menstruational that men cannot have, signifying her ability to bring life even from those throes of death, Leviticus 15. So that one of the demonstration, part of a miracle sa pagiging isang babae, na kaya nating mag-conceive, magkaroon ng buhay sa loob ng katawan natin na hindi natin ma-imagine kung paano. So ito yung isa sa miracle ng creation ng Panginoon sa isang babae. Meron din tayong unique hormonal ability to forget the pain. The moment na the child is born in John 16:21, na para bang pag naging nanay ka at iisipin mo na basta maging safe siya, okay na, wag na ako, siya na lang. Ganun siya, ganun tayo nilikha ng Panginoon, which is nangyayari even hindi ka Kristiyano or Kristiyano ka. Ito yung parang default na katayuan ng isang babaeng nanay. Pag ito talaga yung nagiging katangian niya. That is why the Bible says it is not good for a man to be alone, because when the man is alone, the woman is left unprotected, unloved, and unprovided. So hindi tayo independent sa mga kalalakihan. Ito yung sa loob mostly kasi ng mga description sa loob ng description ng scripture pagdating sa woman. Mostly siya sa loob ng marriage. Yung reference na pag-aralan ko. But it doesn't mean na even if the focus here is more on woman inside marriage, ay hindi na ito kapakinabangan para sa mga single at sa mga young natin sa loob ng iglesia. Kasi kung tayo ay kababaihan na nilikha ng Diyos, ito yung identity and role natin. So what is woman's role? When we look to God's word to find the guidance about how to be the best wife and a mother, we simply cannot escape yung sa Proverbs 31. Who wouldn't want to be as talented, productive, strong, caring, and fearless as this woman? So ito yung pag-aaral dito, iikot yung study natin patungkol sa role ng isang babae. The first one is love and honor her husband. A woman who fears the Lord wants to love and honor her husband. She does him good and not harm all the days of her life. She does him good, not harm all the days of her life. It doesn't matter if hindi sinasabi sa scripture na in-honor niya yung husband niya occasionally, but every day. Implying na kahit na meron siyang karapatan na magalit, maging upset sa kanyang asawa, pero dito sa Proverbs is all the days of her life. Parang ang hirap. Lalo kapag may conflict sa loob ng kasal, sobrang dali nating bitawan yung i-love and i-honor yung ating husband dahil sa pagkahulog natin sa kasalanan. Dito din, she wants to guard his honor, na we speak
unfavorably to him before others. So, isa sa pag-ibig pala ng isang kababaihan sa kanyang asawang lalaki, yung pag-ibig at pag-honor, ay yung hindi ka nagsasalita ng masasamang bagay patungkol sa asawa mo sa harapan ng ibang mga tao. Hindi ito parang pagpapanggap, kundi pwede kang mag-ask ng counsel sa selected na mga tao, pastor, or mga tingin mo na mature in faith, na ask for counseling about the conflict, but it doesn't mean na kailangan mo siyang sabihin sa lahat. Dahil bilang mga asawang babae, kailangan natin protektahan yung mga asawa din nating lalaki. At ayun ay pagsunod sa Diyos, pag-honor yun sa kanila. Then the second one is the act with sensibility and purity. That she opens her mouth and bring wisdom to her residents. Makita natin yan sa verse 26. This woman provides the needs not just for her family, but for the people around her. Maging pagpapala sa iba na nangangailangan. That she opens her door to the poor and to the needy. Sa isa sa description ng Proverbs 31 na though ang panawagan sa atin is we prioritize our home, pero tinatawagan din tayo ng Panginoon na maging bukas para sa iba na nangangailangan, kahit mga Kristiyano man siya o hindi. The third one is work diligently in her home. She works with her hands in delight, may kasiyahan. She wakes early in the morning to provide for the needs of her home. She smiles at the future. Grabe, no? She smiles at the future na kahit na may kasiyahan sa mga tungkulin na ibigay sa kanya ng Diyos, kasiyahan na ang pag-provide sa family, yun yung pinaka-tugatog ng kasiyahan ng isang babae na to sa Proverbs 31, na minsan napakahirap na panawagan ito. Isa sa mahirap na panawagan para sa mga kababayan yung maging homemaker. Minsan nga, di ba, maririnig natin yung mga magulang that ako yung nanay ko personally. Para pag sobrang overwhelming nung sasabihin niya, buti pa yung katulong, may sweldo. Diba? Dahil sobrang overwhelming, sobrang nakakapagod. Na parang pag hindi ka Kristiyano, yung mga overwhelming task na to, parang ano yung comfort at the end? At the end of the yung mga pagod, yung suffering sa loob ng tahanan, ano yung nagiging comfort ng isang Kristiyanong babae? So bilang isang Kristiyanong babae, nawa maging tingin natin na ang role natin ay maging katuwang tayo ng mga asawa natin, mga lalaki. Huwag natin tingnan na mas mababa yung pagiging may bahay. Dahil mataas na panawagan ito sa mga kababaihan, at pwedeng magkaroon ito ng malaking ambag sa kasaysayan. Isa to sa, natuwa ako sa study ni Pastor May sa male and female na dinaanan niya na kung ikaw ay isang may bahay, full-time mom, a homemaker, huwag natin sabihin na homemaker or housewife lang ako. Tanggalin natin yung word na lang kasi meron ito, yung panawagan sa mga kababaihan na homemaker, housewife, ay merong mataas na panawagan sa kanya ng Diyos. So yun nawa yung maging comfort natin sa mga, lalo sa mga kapatid natin dito sa iglesia na they have the career before they entered marriage. Pero binitawan nila yon to be a full-time mom. And I envy those mom, and I praise them. So yeah, being a homemaker is not easy. Minsan, ang maiisip at mararamdaman mo lang ay yung pagod sa sobrang dami ng gawain sa loob ng tahanan. Pero sa likod ng mga pagod, sakripisyo, alam natin na lahat ng mga yon ay hindi in vain. Dahil nakakalugod ito sa Diyos at nagbibigay ito papuri sa Kanya. The last one sa woman's role is kind and love her family. As the reward for her labors,
She has a husband who cannot stop praising her and a children who will rise up and call her blessed. In Proverbs 31, woman only steers in a guilt that even our best day, yung description sa Proverbs 31, na parang napakahirap i-meet. Dahil parang kung iisipin mo, sasabihin natin na everyday, hindi mo naman kaya na talagang perfectly magagawa to honor God. Na it urges us na ma-feel yung guilt, na hindi natin magampanan yung tungkulin natin perfectly. Pero nawa ito yung maging comfort natin, yung mga pagkukulang natin, na hindi natin magawa yung tungkulin natin sa loob ng bahay. Makita natin yung pagkukulang na to, mas lumipende tayo sa ating Diyos. So, summarizing the Proverbs 31, wag din nating isipin na perfect talaga siya in a way na parang walang clash yung pagsunod niya dito sa Diyos. Kasi may sinabi sa isang writer na si Jason Derchi na yung verse 31 is the verses that are summarizing a fruitful life of a woman over many productive years, highlighting faithful things she did at various times throughout of her life. So ito yung tuloy-tuloy na pagsunod ng isang babae sa Proverbs 31. So the woman's rank. She is not called to be head over her husband, but to be the crown that steers atop her husband's head. Proverbs 12:24. She is to submit to his leadership, submission, in the way that the church submit to the Lord Jesus Christ, that portrays the gospel. Most of the time, the submission is not always beautiful. There are times na you don't want to submit anymore. We fail many times sa mga pagkukulang na grabe kasi yung natin sinful nature na gusto natin tayo yung nasa taas, tayo yung sinusunod. Pero ipagpasalamat natin sa Diyos na ang role natin is to support our husband. Dahil mas mabigat yung tungkulin na iniatang sa kanila ng Panginoon. Dahil sa pagbabalik ng Diyos, sila yung unang lilitisin ng Diyos. At nandito tayo para suportahan sila, para magawa yung pagkatawag na yun sa kanila ng Diyos. With our submission, ito yung mga magiging result ng submission natin by helping them to fulfill their role as provider, and a father, and a companion. So, ayun, dito na tayo sa last part agad. That it is good to be a woman. That indeed, that we can shout to heavens how excellent and wonderful it is for a woman to be a woman. That we are celebrating to God's ordained glorious femininity that is beautiful and wholly pleasing to our God. By meron dyan yung sa dulo na, dear sisters, daughters, mothers, and wives, embrace the beautiful, glorious, the domestic calling God has given you. Rejoice at magsaya tayo sa gitna ng magulo na bahay. Minsan, find joy and laughter when the markers decorate our walls. The spaghetti gets flung on your ceiling or when the task of doing it all seems too big for you. Sa mga kababaihan, mga nanay, ayan, may we find comfort in the Lord. Gusto kong tapusin yung study natin sa mga babae sa kasaysayan na ginamit ng ating Diyos, na naging malaking impluwensya siya sa panahon natin ngayon. Na kagaya ng buhay ni Pastor Timothy sa Book of Timothy, na behind the young and faithful Pastor Timothy, there is a mother and a grandmother, a woman who fears the Lord and teach, preach, and live the gospel. And also, behind the success of the ministry of Adoniram Hudson,
na meron siyang ministry sa Burma. Na sa kabila ng mga sufferings na naranasan nila doon, naging successful ito. Behind that success, dahil meron siyang supportive and helpless wife, Ann Hudson, support and help her husband to his ministry to her last breath. Sa atin, reminder sana sa atin ito na whether you are young, a single, married, have children, or if God has not yet granted you children, if you are a woman, this is your role, our identity in front of a holy God. May we all agree with God that indeed it is good to be a woman. Yan dun lang po magtatapos yung study natin. Open na tayo sa question. Sasagutin ni Ate Liz. And discussion, realization po. Yes, Ate Lourdes. Gawin mga realization. Ayun. Go, Monique. Ay, pwede rin. Stop na natin yung recording. Stop na lang. Ha? Pray. Sige. Pray muna tayo. Let's close this in prayer. Sa aming mabuting Diyos na lumikha ng kababaihan, salamat sa study na to na ipinakita mo sa amin kung ano yung katayuan namin, yung role, yung rank. Nawa ito yung alalahanin namin sa araw-araw namin na pamumuhay. O Diyos, patawad sa mga kasalanan na pag-iisip namin na unfair ka sa paglikha at pagbibigay ng ganitong role sa mga kababaihan. Pero salamat sa mga salita mo na iniwan mo sa amin na nagiging guide namin para mamuhay ng isang babae na sumusunod sa aming Panginoong Jesus. Salamat, mapapurihan ka o Diyos sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.